Good morning. Medyo malakas ata yung mic ko. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Yan. Ako po ay muli nahaharap sa inyong harapan. Tama ba yun? Okay. Marahil nagtataka po kayo kung nasan po si Pastor Vic. So, balitaan ko lang po kayo no, na si Pastor Vic ay kasalukuyan po na nasa Dumaguete po ngayon. Kasama po na si Pastor Arnel. Si Pastor Arnel po ay ang ating FCC president. No? And sa ngayon, kaya sila nandun dahil meron po tayong church doon na ang sabi niya ay si Jesus Loves You Christian Community. So meron po tayong church sa Dumaguete na pinangungunahan ni Pastor Marlon. So ino-ordain ngayon nila ni Pastor Vic at ni Pastor Arnel si Pastor Marlon. And 20th anniversary din po pala nila doon. So happy anniversary po sa church ninyo. And meron din pong parenting seminar na ginagawa po si Pastor Vic. Yan. So yun po. So ako po muna ang pumalit sa ngayon sa kaya Pastor Vic para maghayag ng salita ng Diyos. Muli, wini-welcome ko po ang bawat isa at maging yung mga nasa online. Yan. Ready na po ba tayong tanggapin ang salita ng Diyos? Yan. Kung kanina po ay sumamba po tayo sa ating Panginoon, pinupurihan natin siya at pinasalamatan no, sa kanyang ginawa. And ito naman, dadako naman po tayo sa another kind of part of our service at yun ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At habang tingnan natin, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, tingnan natin ano ba yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi minsan kapag nakikinig lang tayo, mamaya yung kung ano yung inisip natin o yung katabi natin, inisip natin or ano yung mga gagawin natin mamaya, no, nawawala yung focus natin. Pero this time, I want to encourage every one of us no, na tayo po ay mag-focus sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yan. Sige po. At samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. So, as an overview lang po no, na binigay ng ating pastor nung mga nakaraang week, itong January. Sabi nga kanina ni Dana na ang bilis ang January na ito. No? So, mag-February na. And dito tayo hahantong ngayon sa fourth week no, ng January kung saan makita natin ang isang alagad ng ating Panginoon. Hindi umayon sa kalooban niya. So bigyan ko lang kayo ng overview na nung first week po tayo ay nag-aral ng about sa Passover. Naalala niyo po yung about Passover? Yun yung kung saan dinarao sila yung pagliligtas ng ating Panginoon nung dun sa Exodus sa Egypt, no. And yung nangyari yon, there is 2 days after na a way na i-handle na si Jesus para sa kanyang kamatayan, sa kanyang crucifixion. And nandun din yung mga chief priests, mga elders, and maging si Caiaphas, no, na siyang magpa-plot para patayin ang ating Panginoon. Pero hindi nangyayari. So every time na nagpa-plot sila patayin si Jesus, hindi nila matuloy-tuloy. And another thing, naalala niyo yung Jesus anointed at Bethany, yung babaeng nag-pour ng perfume sa kanyang buhok ni Jesus. Ang sabi doon, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume which she poured out on his head as he was reclining at the table. So, pinor nung babae yung perfume dun sa buhok ni Jesus. And may yung mga disipulo, nagkaroon sila ng negative reaction about that. So, natuwa pa sila. Sabi doon, when the disciples saw this, they were indignant. Sabi nila, what a waste. What a waste. They asked, this perfume could have been sold at high price and the money to be given to the poor. So parang sayang naman yung mahal nung perfume tapos ibubuhos mo lang sa buhok. And according to
John's gospel, ang nanguna doon para magkaroon ng negative reaction is si Judas. Si Judas po. And sounds good yung kanyang yung parang suggestion niya na ibigay na lang sa poor. Pero ang totoo niyan, meron siyang motibo, another motive na mandaya. Dahil siya yung siya yung parang money keeper nung grupo nila, yung mga disciples. And then in the second week, pinakalala sa atin kung mas lalo pa kung sino si Judas. Yung identity niya, we have learned na ito kinuha ko sa preaching ni Pastor Vic, na si Judas ay one of Jesus' chosen disciples. So isa sa mga 12. And given the opportunity to be part of his early ministry, heard Jesus' teachings, saw his miraculous acts. So nandun si Judas nung mga panahong iyon. And he even experienced the power of Jesus Christ. And yet, sabi dito, Judas chose to serve for self-gain and have given to the temptation of Satan. So, Judas agrees. Ang pinaka nangyari doon, yung kasalanan is Judas agrees to betray Jesus. And ano yung pinagpalit niya para lang doon para arestuin si Jesus, ilang silver of coins, kung natatandaan nyo. It is 30 silver of coins. And knowing this, Judas' name became synonymous of being a treacherous, mandaraya, thief, ano pa bang pwede natin sabihin? Taksil, traidor, yan. So, sinong magugustuhin na ipangalan yung anak niya this is Judas po, anak ko. Diba? Parang, hindi mo pa, parang, yung kaakibat nung word, yung name na Judas, ay traidor or betrayer. So, walang magpapangalan. So, I am Judas. So, parang ibig sabihin, parang kakaiba. So, and then the third week, nakita na natin yung Passover preparation niya. So, kinikwento ko lang po yung parang and then we will jump to our Word of God. Doon sa Passover preparation, nagbigay na ng hint ang ating Panginoon na someone will betray Him sa ating mga alagad. And someone will be His enemy. So, sabi dito, it was just before the Passover feast. Ito, pakinggan nyo. Jesus knew that the time had come for Him to leave this world and go to the Father. Kung napapansin natin yung mga nakaraang yung mga dati pa natin pinag-aaralan na tuwing nagkakaroon ng plot to kill Jesus or merong gustong pumatay kay Jesus, hindi natutuloy. Or sinasabi ni Jesus na hindi pa ito oras. Pero this time, Jesus knew that time had come. Ito na. Jesus knew that time had come to Him to leave this world and to go to the Father. Alam niyang ito na yun. No? Parang sinasabi niya, konting kembot na lang. Konting kembot na lang at malapit na akong mamatay. And that evening, when the meal is served, the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Yun yung naging hadyat. And Satan is also, nakita natin dito, na Satan is also at work at nakikita niya kung sino ang pwede niyang gamitin para i-betray ang ating Panginoon. Kung sino ang kanyang pwedeng gamitin. So last week, pinag-aralan din natin yung washing of the feet. And ano yung pinaka natutunan natin doon? It's about being a servanthood. Na hindi lamang nagtuturo ang ating Panginoon through His words, pero this time, dinemonstrate niya.
Dinemonstrate niya sa kanyang mga alagad kung papaano maging isang magandang halimbawa. Living and leading by example. So biruin mo, hinugasan ng ating Panginoon yung mga maduduming paa ng kanyang mga disipulo, including Judas. Naisip niyo, walang sinabi na, Judas, alam kong, sige, doon ka muna sa gitna. Walang ganong senaryo, di ba? Lahat hinugasan niya. And, ito yung parang nakita ko dito na hinighlight about the betrayer of Jesus. Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later, you will understand." And sumingit si Peter, "You shall never wash my feet, Lord." And Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part of me." So kasama yun sa ministry ng ating Panginoon. Then the Lord said to Simon Peter, and Simon Peter replied, "Not just my feet, but my hands and my head as well." Wag mo na hugasan, Lord, yung paa ko, kundi pati na yung buong ano. And sabi sa verse 10, Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is already clean." Hindi na kailangan kasi malinis siya. "And you are clean. Though not every one of you." Not every one of you. Naalala niyo yung scripture nung nakaraan. "Not every one of you, for he knew who was going to betray him." And that was why he said, "Not everyone was clean." And now, ito na. Sabi dito sa verse 18, "I am not referring to all of you." Hindi ko nire-refer na lahat kayo magiging malinis. I know those I have chosen, yung pinili ko. But this is to fulfill the scripture. "He who shares my bread has lifted up his heel against me." So, mamaya mas lalo pa natin ito pag-aaralan. And dito nakita ko na parang hindi pinansin ng mga disciples yung parang hindi nila masyadong naintindihan yung sinasabi ni Jesus. And parang akala nila siguro, "Yes, Jesus, alam namin na marami kang kaaway at may gusto pong pumatay sa'yo." Pero parang hindi pa sa kanila talaga nag-sink in yung there will come a time na Jesus will be betrayed. And sa verse 19, "I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am He, and I tell you the truth, whoever accepts anyone I send accepts me, and whoever accepts me, accept the ones who sent me." So napansin niyo po ba na parang hindi masyadong, yung mga dating gospel na hindi masyadong nasa sin si Judas. No? Wala masyadong conversation, or wala masyadong, parang hindi siya masyadong nagki-question kay Jesus. Ginagawa lang niya kung anong dapat niyang gawin, money keeper. Pero alam natin na meron siyang ibang agenda. Pero ngayon, nakikita natin na parang unti-unting ume-enter si Judas sa story na ating mga pinag-aaralan itong mga nakaraang week. Napansin niyo po ba yon? That Jesus will be betrayed. And ito yung parte ng buhay ni Jesus. No? And sa pag-aaral po natin ngayon, we will not just learn the identity of Judas, katulad po ng mga napag-aaralan natin nung nakaraan. Pero ngayon, umaga, fasten your seatbelts po. Because Jesus will now give the identification sa kanyang mga disipulo kung sino ang magbe-betray sa kanya. And alam naman natin na yun si Judas. So God gave them hints before, pero ngayon, it will be emphasized. Kung ano talaga yung gagawin ni Judas sa buhay ng ating Panginoon. So tumayo po tayong lahat at babasahin po natin ang Word of God sa John 13:21 to 30.
And this is about Judas' betrayal. Judas' betrayal. Sige po, samahan niyo po ako. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, I tell you the truth, one of you is going to betray me. His disciples stared at one another at a loss to know which of them he meant. One of them, the disciples whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and said, ask him which one he means. And leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas Iscariot, son of Simon. And as soon as Judas took the bread, Satan entered him. What you are about to do, do it quickly, Jesus told him. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. And since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast or to give something to the poor. And as soon as Judas has taken the bread, he went out and it was night. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin na we are here, Lord, not by accident, Panginoon, but you have a purpose, Lord, because alam po namin na may gusto ka pong ituro, Lord, sa umagang ito sa amin. Let these words, Lord, let your word, Lord, speak to us, Panginoon. Let this word, Lord, change us, Lord, na hindi lamang po ito maging informative, but maging transformative po sa amin po mga buhay. Lord God, we ask for your presence and wisdom, Panginoon, para mas lalong maintindihan po namin ang inyo pong salita. Panginoon, gabayan niyo po kami, and kayo lamang po ang mag-glorify at matanghal. Ang lahat ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, handa na po ba tayo? So binigyan ako lang po kayo ng konting background kanina na about dun po sa mga napag-aralan po natin. And now, yung ating pag-aaralan po is about the betrayer of Jesus. We know that he is Judas. So makita po natin ngayon na marami ngayon sa mga TV, sa mga balita, sa social media, saan pa ba? Sa Netflix, sa mga Korean novela, even sa mga games, ang topic nila, hindi nawawala yung topic na pagtataksil. Pagtataksil. So galit na galit tayo pag yung tao na yun ay nagtataksil, Or minsan natutuwa pa nga tayo kapag yung tao na yun ay nakaganti mismo yung pinagtaksilan niya. Nakaganti and sasabihin pa natin na deserve. Deserve mo. Dahil sa ginawa mo, Buti nga sa'yo. Dahil sa ginawa mo na yan, ngayon mo lasapin ang ang ganti ng So, ganun yung minsan natutuwa tayo sa ganun. And even in the Bible, particularly po sa Old Testament. So, meron din po mga stories about betrayal or pagtataksil. Nandun yung story ni Jacob and Esau. Alam naman natin na Jacob dinaya niya yung kanyang kapatid about his birthright. Naging automatic na naging panganay si si Jacob. And also the Joseph the dreamer. And his yung mga siblings niya, yung mga kapatid niya. And also Samson and Delilah. Nagkaroon din ng betrayal doon. David also experienced being betrayed. And mamaya
gagawin natin example yung life ni David. And bibigyan ko lang po kayo ng setting dito sa na kung saan sila nag-uusap-usap. So gusto ko lang po ipakita sa inyo itong picture na to. Yan. So alam naman natin na they were sitting with Jesus, the apostles. Ito na yung parang Passover time. And familiar pa tayo sa picture na to? Ano siya? Diba parang The Last Supper. Ito na yun, The Last Supper. And kilala niyo ba kung sinong nag-paint nito? Leonardo Da Vinci. Okay, Leonardo da Vinci, isang sikat na painter. Yan, isang great great architect din yan. Marami rin siyang mga dinesign na mga churches. Yan. So, kung isipin natin, di ba, minsan sinasabit pa natin to dun sa dining sa dining area natin. Yan. Parating ang nakikita ng ganyan. And maraming versions ng gumawa niyan. So nakita natin dito na nag-uusap-usap sila. Yan. And then, sa account ni Matthew and Mark, ang sabi doon, when the evening came, Jesus arrived with the 12. No? With the 12. And while they were, sabi dito, they were reclining at the table, eating. They were reclining. So, parang na-imagine ko, parang hindi yata sila naka-recline dito. Parang nakaupo sila sa ano. Ni-research ko to na yung kanilang setting doon sa kanilang dati is nakaupo lang sila sa pillows or sa ground or may mga mats doon, leaning on their elbow, nakaganon lang sila. Pinakita na pero sige, pakita na ako eh. Ito siya. Okay? Iyan yung picture na pinipicture out sa Bible. Na they were reclining at the table, eating. Yan. So, hindi siya parang may mga upuan, formal na may upuan sila. So, their legs were stretched out behind them. Yun. So, ayan sila. Ito yung picture na gusto ko ipakita sa inyo na ganito yung setting na habang sila ay nag-uusap. And then, Jesus yung dun sa setting na Jesus washes disciples' feet. Okay, yung kaninang sinabi ko sa inyo ng mga verses. Sinabi dito sa John 13 verse 21. Yan. Sige. Yan. John 13, 18 to 20. Wait lang. Yan ba yung next? Sige pa. Ayan. Sige. Okay lang. Sige. Okay lang. So, sabi dito kasi after he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified. Kasi ito yung sinabi nung nakaraan. So, I am not referring to all of you. I know those I have chosen. Sabi dito, but this is to fulfill the scripture. He who shares my bread has lifted up his heel against me. So, sa account ni John, dito lang nakita itong verse na to na after he had said this, Jesus was troubled. Nakita ni John na parang ang ating Panginoon ay parang nabalisa nung sinasabi niya itong mga salitang ito na merong isa dito na magbe-betray sa akin. And then alam na niya kasi na bakit siya nabalisa? Kasi alam na niyang nalalapit na ang oras niya para siya ay mamatay. And then ang sabi dito, but this is to fulfill the scripture. So, ni-research ko po kung ano yung scripture na yun. So, makikita po natin yun. Okay, sa Psalms 41, 7 to 13. Yan. So, bigyan ko ng konting background po na ito po ay David's lament of betrayal doon po sa kanyang friend. Meron po siyang friend.
na ang pangalan niya ay Ahitophel. Ahitophel. Yan. So, isa sa mga friend, and he joined Absalom. Kilala po si Absalom? Absalom is David's son who revolt against his father. So ito yung naging parang yung kanyang Psalms about the betrayal of his friend and Absalom. Ang sabi dito, all my enemies whisper together against me. They imagine the worst for me, saying, a vile disease has afflicted him. He will never get up from the place where he lies. Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. But may you have mercy on me, Lord. Raise me up that I may repay them. And sabi sa mga next verses, I know that you are pleased with me, for my enemy does not triumph over me because of my integrity. You uphold me and set me in your presence forever. Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and amen. So nakita natin dito na yung scripture na tinutukoy dito is yun yung tinutukoy ng ating Panginoon dito sa sinasabi niya sa kanyang mga salita na to lift up His heel against me. No? So kung bibigyan ko kayo ng example, yung sinners ko yung to lift up His heel against me, parang to kick me or saktan ako. Physically man o morally, or to oppose, parang maging enemy. Yan. And makita natin dito na yung example na lang is, lagay natin sa anong context. Halimbawa, may aso ka. Sino dito may mga alagang aso? Yan. Or pusa, yan. Siyempre, di ba? Habang yung pinagkakatiwala mo yung aso mo, sobrang trusted sa'yo, tapos parating mo siyang pinapakain. Tapos one day, kinagat ka niya. Ano ba yan? Sabi, wala. Grabe ka naman, ikaw na nga yung pinapakain ko 3 times a day, mas mahal pa kita sa asawa ko. Okay, mas binibilang pa kita ng pagkain. Pero, ang ginawa mo sa akin, so, kinagat siya. So, ganun yung pinoportray dito na kung sino pa yung parang pinagkakatiwalaan natin, yung trusted, and He eats with us, yung the bread, or sa context nila, yun pa mismo yung magtataksil sa atin or magbebetray sa atin. So, sabi dito, I'm telling you now before it happens. So, ito yung sinasabi ni Jesus about the context of His betrayal. So that when it does happen, you will believe that I am He. You will believe that I am He. I tell you the truth. Whoever accepts me, anyone I send accepts me, and whoever accepts me, accept the one who sent me. So gusto dito nang i-highlight yung, so that when it does happen, you will believe that I am He. So sinearch ko po yung I am He, and sa Greek translation, hindi ko lang alam kung tama yung pag-pronounce ko is, ego eimi. And sabi doon, I am, or I exist. And same Greek translation na ginamit po doon sa Exodus 3:14. Yung burning bush, na sinabi dito na, Lord, anong sasabihin ko? Paano kita ipapakilala doon sa pupuntahan ko? And sabi doon sa Exodus 3:14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. And ang ano pong Hebrew ng I am who I am? Yahweh. Meaning, I am God. Yahweh. So sabi dito,
I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am God. I am He. I am has sent me to you. And Jesus wants to show that Jesus wants to show His deity, of His being divine, of His being God sa mga disipulo. Kapag dumating na yung oras na to, believe that I am He. So the reason why God disclosed this information to them is because gusto niya na malaman nila na I am God. That I am God. So hindi natin makita si Judas bilang main character dito. Pero ang dapat nating itanghal parate, walang iba. Ang parating main character dito ay ang ating Panginoon, na magpapakita ng kanyang pagka-Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. At mas lalo tayong maniwala at sumampalataya sa Kanya. So, meron po akong 3 things, no, or 3 facts na gusto ko pong ibahagi sa inyo na through this story, magpapatunay na si Jesus ay Diyos. So, sige. That Jesus, the Jesus deity, that Jesus is God Himself. Okay, fact number 1. Yan. Number 1. Jesus knew He was going to be betrayed. So ito yung binasa natin kanina. Sabi dito, John 13 verse 21. After He said this, ito na yung Jesus was troubled in spirit and testified, I tell you the truth, one of you is going to betray me. Sa ibang gospel, I tell you the truth, one of you will betray me, one who is eating with me. So habang kinakausap ng ating Panginoon yung mga disipulo niya, isa sa inyo, isa sa mga kumakain sa inyo ng tinapay, ng Julie's Bake Shop, yan, ng Krispy Kreme, ng ano pa ba, Jayco, Goldilocks yan, no? Okay. O kaya yung Cindy's, ano ba yung kay Ate Cindy? Pandemics, yan. No? So, libreng ano yan, no? So, habang kinakain nila yon, sinabi to ni Jesus sa kanila, I tell you the truth, isa sa inyo will betray me. Habang kayo kumakain, isa sa inyo will betray me. And nakita natin setting nito, nasa celebration period sila, nasa Passover period sila. Tapos biglang may ganitong parang nakakalungkot na statement na alam nyo, isa sa inyo magbe-betray sa akin. And for them, it may be a terrible news. It may be a terrible news. And I believe Jesus is going with the timetable of God. Kaya niya sinasabi itong mga to. And it's time to reveal kung sino ang magtataksil sa Kanya. So parang, kung meron tayong tinatawag na gender reveal, eto, meron tayong tinatawag na traitor reveal. Traitor reveal. So hindi niya ni-reveal si Judas sa Garden of Gethsemane kung saan niya kinis si Jesus. And hindi rin niya i-reveal si Judas sa public place, no, or eto siya yung betrayer ko. Hindi niya ginawa 'yon. He take a low-key manner para i-reveal kung sino talaga yung betrayer niya. In fact, sa mga naunang events sa Bible, Jesus did realize some people would oppose Him. Alam na ng ating Panginoon na siya ay maraming tutuliksa sa Kanya or maraming conspiracy na papatay sa Kanya. Sabi dito sa Mark 9 verse 31, He told His disciples, ito yung mga naunang mga kwento bago mangyari itong mga to. The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men.
they will kill him, and after 3 days, he will rise. Napansin niyo dito na parang may pagkakaparehas doon sa kaninang kwento ni David about the betrayal of his friend and Absalom. Na merong there is a betrayal and there will be a rising after 3 days. Ang isa sa mga hiniling po ni David ay, Lord, raise me up after this betrayal, after this problem. Siguro yung raise me up dun can be figuratively, pero dito po makita natin na naging totoo yung pag-rise ng ating Panginoon from the dead after 3 days. After 3 days. So the question is, what would you do if you know someone will betray you? Anong gagawin natin kapag nalaman natin na pag binalita sa'yo na, Kuya Oliver, merong magtataksil sa'yo. Okay, may magbe-betray sa'yo mamaya. So ano kayang magiging reaction natin? So siguro, magtatago na tayo sa bahay. Okay, we will protect ourselves. We will guard ourselves para magiging overthinker sa tayo. Baka si ano to Okay, magiging na tayo, tawag doon, maging paranoid na tayo, no? Na anyone dito sa loob ng church na to, baka okay, mabackstab to. Okay. Nako, patay tayo. Ayan, uunahan na raw. So, yung iba, iiwasan natin yung mga tao na, hindi na lang ako makikipaghalubilo or iiwasan ako makipag-fellowship or makipag-relasyon. Kasi mamaya, bandang huli, baka ito yung taong magpapabaksak sa akin. Okay? So, merong mga ganong kaisipan na there will be someone who will betray us. Ito yung pwede nating agad na maging thinking. E sa sumunod na verse, sa John 13 verse 22, yung sinabi ng ating Panginoon dito sa kanila na one of you will betray me. Sabi dito, his disciples stared at one another. So, nakaganon sila doon, naka-recline sila. Tapos, nung sinabi ni Jesus, at a loss to know which of them he meant. Parang, sino sa atin? Okay. Sino sa atin? Parang bigla silang na-trouble sila. Sabi dito sa account ni Matthew, they were very sad and began to say to him, one after the other, surely not I, Lord. Hindi po ako, Lord. Hindi ko gagawin yan, Lord, sa'yo. So parang, sila, kasi akala nila, yung pagbe-betray kay Jesus or yung mangyayari kay Jesus, dun sa mga obvious, no? Na grupo na gustong pumatay sa kanya or yung mga gustong tumalagsa sa kanila. Siguro mga Pharisees or yung mga priests nung mga talagang nag-oppose kay Jesus. Pero nung sinabi ni Jesus na one of you, nawindang sila. Okay? Nagulantang sila. And sabi sa verse 23, one of them, the disciples whom Jesus loved, okay, I believe, kilala niyo kung sino to, whom Jesus loved, it's John. So it's John. Was reclining next to him. So, kanina doon sa picture, mas nakikita natin na si John, siya yung pinakamalapit kay Jesus. No? Parang magkatabi silang ganyan. Okay. And then, sabi dito, Simon Peter motioned to this disciple and said, parang tinitigan niya si John. Sabi ni Simon Peter, tanungin mo nga John. Tanungin mo nga si Jesus kung sino yun. Ganun. Parang ganun no? Parang John, ikaw yung pinakamalapit dyan, ikaw yung kay Jesus Tanungin mo nga siya kung sino yung tinutukoy niya. And sabi dito, leaning back against Jesus, he asked him,
Lord, who is it? Sino po Jesus sa amin? Okay. So parang dati pa nakarinig ako ng controversy about dito na si Jesus daw si Jesus and John daw ay lovers. Grabe yun, no? Very twisted yung because of this text na yung whom Jesus loved, parang binigyan nila ng ibang meaning, and yung pag-recline ni John sa yung iba kasi parang pinoportray dito na si John nag-recline sa dibdib ng ating Panginoon and tinanong, Lord, sino yun? Sino ba sa amin? Okay. So, hindi yun. And going back, sabi dito, Lord, who is it? So, sinabi ba na ating Panginoon na secret? Okay. Secret. Basta isa sa inyo, malalaman nyo na lang. Hindi naman gano'n, no? So, nung sinusulat ni John kasi si John, siya rin yung writer ng gospel na to. Hindi pa niya alam kung sino yung betrayer that time. So, nasulat niya to na hindi pa niya alam na si Judas pala yun. So, may napansin ba kayo yung sa reaction ng mga disciples? Aside sa mga sinabi ko. Sino, Lord? We are at loss. So, parang sinasabi na wala silang hint kung sino sa kanila. Or, minsan sa atin, kung titingnan natin sa grupo natin, sino yung mukhang traidor? Sinong ituturo natin dito? Uy, mukha siyang traidor, oh, kasi parang i-judge na natin, ano. So, mukha siyang traidor kasi ang dami niyang tattoo, or parang namumula yung mata niya, parang i-judge agad natin. So, walang hint sa kanila kung sino yung magbe-betray sa ating Panginoon. Even Peter and John, di rin nila alam. So, ang nakita ko dito, si Judas pala, hindi siya yung very obvious na betrayer that time. Napansin niyo yun na minsan sa grupo natin, di ba, parang bigla tayong ito yung parang pinaka-bad boy sa amin. Ganito. Pero sa kanila, walang sinasabi na siya yung pinaka pwedeng magtaksil sa ating Panginoon, si Judas. Walang ganon. So, Judas was one of the disciples trusted. Bakit? Siya yung parang pinagkatiwalaan ng pera. Siya yung treasurer ng grupo. Sino ba yung treasurer ng church? Nako, tayo. Ang pinaka-treasurer, no? Kasi kung pipili ka sa grupo, at ipagkakatiwala mo yung pera, siya yung pinaka-trustworthy dun sa grupo. Okay, ibig sabihin ko si Kuya Ben pala yung pinaka-trustworthy natin. Di ba? So, siya yung pinaka-trustworthy. Hindi mo talaga iisipin na si Judas pala yun. No? Parang, atlo sila na. Sino ba sa atin? No? Wala silang alam. So, ang sabi dito, pero nakita natin dito na yung pagiging treasurer niya ay ginamit niya sa maling paraan. Mukhang may malasakit sa may hirap, pero nandaraya pala at nagnanakaw. So, may kilala ba tayong ganito? Na mukhang katiwa-tiwala, pero tiwali. Madami, no? So, so madami daw. And sabi dito, sa next verse, yan. Sa verse 26, sabi dito, Jesus answered. Yan. No? Kasi at lost na sila eh. So ayaw nang patagalin ng ating Panginoon. Kung sino ba, Lord, sino ba talaga sa amin? And Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. May gumagawa pa ba nito sa atin ngayon? Yung tinapay, sinasawsaw natin sa sabaw ng sardinas, tapos kinakain natin. Or sa kape, or kung saan man. So, practice pa rin natin yon, no? So, baka sila yung nagpauso nito, no? Kasi dati, no, meron lang silang mga mangkok, nandun lang siguro yung
ulam nila na may sabaw, tapos may bread lang sila na paghati-hatian. And yun na yung pagkain nila. So sinabi dito ni Jesus na nagbigay siya ng hint. Hindi pa niya sinabi na, Lord, sino ba? Judas. Hindi agad ganun eh. Sinabi niya, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Kung kanino ko ibibigay yung bread na to na sinawsaw ko dito sa dish na to, siya yun. Siya na yun. So, it is one of the 12, he replied. Sabi sa ibang account, one who dips bread into the bowl with me. Nako. So, siguro kung ikaw yung pinagsabihan nun, hihintayin mo si Jesus na gawin yung bagay na yun, no? Aabangan mo. No? And then, dito sa account ni John, hindi binanggit itong verse na to. Pero sa Matthew, Mark, and Luke, sabi dito sa Mark, kinuha ko yung kay Mark, no? Mark 14 verse 21. Sabi dito, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it into the dish. Tapos sabi sa Mark 14:21, ito binanggitan naman yung the Son of Man will go just as it is written. The Son of Man will go just as it is written about him. But who to that man who betrays the Son of Man? It would be better for him if he had not been born. Grabe. Grabe daw yung mangyayari doon sa taong magtatraidor sa kanya. Mas mabuti pang hindi raw siya ipinanganak kung ganun lang ang mangyayari sa kanya. Okay. So, minsan kasi mababasa natin do as negative na parang ibang tono, no? Mabuti pang hindi na lang siya ipinanganak sa mundong ito, sumpain ka Judas. Parang hindi ganun yung yung tono dito eh. Na woe to that person who will betray him or who will betray me. Mawala ka na sa mundo, dapat di ka na pinanganak. Hindi ganun. So ang tono dito ni Jesus is more on an emphatic voice na dahil dun sa gagawing betrayal ni Judas, dahil dun sa gagawing na sana hindi na lang siya ipinanganak because makakaranas siya ng trouble sa buhay niya. And alam naman natin kung ano nangyari kay Judas. No? Andun pa rin yung pagmamahal ng ating Panginoon kay Judas. So anong lesson dito na paulit-ulit natin sinasabi na He is the Son of Man, He is God. Ito yung gusto kong lesson number 1 na ibigay sa inyo. Believe that Jesus is God. Ito yung pinakagusto ng ating Panginoon na kaya na sila sabi dito na when the time na sasabihin ko sa inyo to na may magbe-betray sa akin, that you believe that I am He, that I am God. I am the Son of Man. I am the Son of Man. That it is written. And ako yung magpo-fulfill nun. Do you believe that Jesus is God? Who believe? Baka meron pa dito na hindi naniniwala na baka tao lang si Jesus. So, that's number 1. Okay, so ano po yung fact number 1? Kung natatandaan nyo po. Ano yung fact number 1? Okay. O sige, balikan natin. Number 1. Pakita natin ulit. Balik natin sa pinakataas. Okay. Jesus knew He was going to be betrayed. Okay. Then I will tell you the fact number 2. Fact number 2. Jesus identified the one who would betray Him. Hindi lang basta niya parang nalaman na may magbe-betray sa Kanya. Kilala niya pa kung sino yung magbe-betray
sa kanya. Ang sabi dito sa verse sa John 13:26, Jesus answered, It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. And then dipping the piece of bread, he gave it to, ito na, to Judas Iscariot, son of Simon. Yan. So Judas is identified already as the betrayer. So Jesus identified kung sino magbe-betray sa kanya. Nakita ko dito na God knows everything. Because God is an omniscient God. He knows exactly kung ano yung gagawin ni Judas. He knows exactly kung sino yung father and where he came from. Okay? So, paano niya nalaman kung sino yung magbe-betray sa kanya? Okay. Nandun sa lesson number 1. Because Jesus is God. Kahit maging disciples niya, nalito. No? Nalito yung mga disciples niya na si Judas magbe-betray sa'yo, Panginoon. So, sa nakita kong parang reflection dito na He knows ang bawat isa sa atin. He knows us fully. Even our identity, even our hair, kung ilan yung bilang ng buhok natin. Kahit magpagupit ka, okay, alam niya ulit yan, counted ulit yung buhok mo. Ganon tayo kakilala ng ating Panginoon. And here, God exposes Judas as his betrayer. And for us, God will expose and reveal who we really are. God will expose and reveal who we really are. Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Kahit ibang tao na akala nila na parang imposible naman na si Jello ay ganito. Okay? Na si Pastor Vic ay ganito, or si Ate Cinta or si Ate Portia ganito. Parang imposible naman. Pero we don't know, no? Dahil ang Panginoon, kita niya lahat. Maybe yung sasabihin ng iba, no, na or sasabihin natin na hindi naman malalaman eh. Wala namang ibang makakaalam eh. Maybe tinitwist tayo ni Satan, no? Yung minds natin na okay lang yan. Hindi naman malalaman eh. Wala namang makakaalam kung hindi mo sasabihin. Judas, hindi naman niya sinabi na, Lord, ako po yung traitor niyo. But Jesus knew and He identified the one who will betray Him. So, be prepared po mga kapatid, because there will come a time na malalahad po. Malalahad po ang ating mga kasalanan. And maybe, hindi dito sa mundong ito. Or dito sa mundong ito, kasi minsan, pag nalahad, di ba, parang nakakahiya. Pero, hindi man malaman dito sa mundong ito, and sa next life natin, haharap tayo sa paghuhukom. There will be a judgment. And mas nakakahiya po yun. Mas nakakahiya po na mismo ang ating Panginoon kaharap natin at sasabihin sa'yo, you betrayed me. Hindi mo ginawa yung gusto kong mangyari. You fall into sin. And dahil omniscient ng ating Diyos, walang bagay tungkol sa atin ang hindi niya alam. So the question is, no? Are we really faithful to our God? So question is, do you think that the destiny talaga ni Judas ang pagtaksilan si Jesus? So minsan maging question natin, no, kawawa naman si Judas, no, parang destiny niya na
parang nakatakda na talaga na siya yung maghudas kay mag-traitor kay Jesus. No, based sa napag-aralan ko po, yes, God is all-knowing and able to predict lahat ng mangyayari. But everyone still has a choice. We have a free will nga. And surely alam ng Diyos ang gagawin ni Judas dahil alam niya yung past, yung present, and even the future. He is all-knowing. He knows kung sino yung magsaserve sa Kanya, kung sino yung hindi. And I believe that we still have a choice. In fact, Jesus gave Judas every chance to give Judas a chance to change his mind. Napansin niyo ba yun? Na alam ng Panginoon na siya yung magbe-betray, pero anong ginawa niya? Hinugasan pa rin niya yung paa ni Judas na napakadumi. Kumain pa rin siya kasama ni Judas. Okay? May ilan na naniniwala na God created him purposefully to betray Jesus, na parang, sorry Judas ikaw yung magiging traitor ni Jesus. At pagkatapos nito, papadala kita sa impyerno. Parang, hindi naman siguro gano'n ang ating Panginoon. Parang dahilan pa ang Diyos na bakit mapunta si Judas sa impyerno. Pero God knows what is going to happen and He predicts the prophecy na merong magbibetray sa Kanya. So Judas was not born with the mission to betray Christ. And kahit naman hindi through Judas, mangyayari pa din yung kalooban ng Diyos sa buhay ni Jesus. So the good news is God gave everybody the freedom of choice. Or we call it free will. And I pray po mga kapatid, na yung choice natin is to put our full trust. Our full trust, hindi half trust or quarter trust. Yung full na ating pagtitiwala at loyalty natin sa ating Panginoon. And lesson number 2, sabi ko dito, place your allegiance. Place your allegiance to God. Place your commitment to God. Let us choose na maging loyal sa mundong puno ng betrayal. Let us choose to be faithful. Taas, kamay nga dito ng mga loyal at faithful. Mga loyal. Yeah. Sa ating Panginoon, sa ating Panginoon. Pero maganda rin na maging loyal tayo sa mga asawa natin, yan, mga friends natin, family. So, yung sabi, sana all loyal, no? Yan. So, maraming nasisirang relasyon dahil sa kataksilan. Maraming nagde-divide ng mga churches dahil sa betrayal. Dahil sa loyalty na, dito kami papanig kay ganito, dito lang ang full trust namin kay pastor ganyan. And makikita natin na eventually, wala na yung church. Nag-divide na. And sinong natuwa doon? Si Satan. Dahil nagawa niya nag-fall in sila into his temptation, into his scheme. So what could be possibly the reason why he would betray Jesus? Naisip ba natin na, ano kayang reason ni Judas kung bakit niya pinagtaksila ng ating Panginoon? Maybe some of you will think na because of greed. Kasi di ba, pinagpalit na ang ating Panginoon sa 30 silver of coins, no? Na sa pera, sa kakaunting halaga, pinagpalit niya yung buhay ng ating Panginoon. And the love of money can be manipulative. Ayan the love of money, hindi sinabing the money. Kasi the love of money, yun yung kasalanan. Yun. Walang masama sa pera. No? Magpayaman tayo, pero huwag tayong magpailalim, no, sa kayamanan natin na yun na yung sinasamba natin. Money can also be tricky, manipulative, dangerous, and it could also distract the church main mission na
yung mga kaperahan ng church, hindi talaga totoo na napupunta sa kalooban ng ating Panginoon, sa kanyang kingdom. And maybe, Judas is disappointed because sinasabi ng ating Panginoon na mamamatay siya. Okay. Na ito ba yung sinusunod kong teacher, Panginoon, mamamatay? Na imbis na nagsiset up na si Jesus ng kanyang kaharian, na sinasabi niyang kingdom, siguro Judas is trying to force Jesus na gamitin niya na yung power niya to prove na siya nga yung Messiah. Siguro na-disappoint lang si Judas, no? Na akala niya ito yung magsasalba sa amin, pero bakit ito parang mamamatay siya? Di ba sinasabi niya na he will be killed? No? Pero hindi niya siguro narinig na after 3 days, he will raise up from the dead. Or perhaps Judas does not understand the true mission. Yung talagang mission ng ating Panginoon, na no longer believe na si God talaga yung chosen one. No, maybe gano'n, no, na parang hindi niya fully na-grasp yung mga sinasabi ni Jesus. Pero sa mga dahilang ito, whatever Judas thoughts, and Satan assumed that Jesus' death would end his mission at tapusin ang plano ng Panginoon. No? Ganon din ang parang kaisipan ni Judas na yung kamatayan niya, no, was the most important part of God's plan. Hindi nila nag-grasp yun na yung kamatayan ng Panginoon, yung pinaka plano, perfect plan, divine plan ng ating Panginoon. So kanina, kinwestiyon ko kayo na what if may magsabi sa'yo na may magbe-betray sa'yo? Ito naman, ang question ko is, what if God will give you the revelation kung sino yung taong magbe-betray sa'yo? Kung sino siya, kung saan siya nakatira, kung sino yung mga magulang niya. Okay. Alam mo na, identified mo na kung sino yung betrayer mo. Hahayaan mo bang hugasan ang kanyang maduming paa? Would you allow na isama siya sa grupo niyo after 3 years ng pagsasama ninyo? Kasi alam mo na eh. Baka yung iba sa inyo gawin, palayasin siya or hindi siya i-welcome. Or mag-appeal ka sa court, no? Sa pinaka na magkaroon ng restraining order. No? Iba, di ba pag ayaw mong lumapit yung tao sa'yo, nag-a-appeal sila sa korte ng restraining order. Because alam nila na may gagawing masama itong tao sa kanila. Or baka magstay na lang tayo sa bahay natin, magtago at magdala ng pamalo. Okay. And isa sa mga pwede mong gawin, hindi ka mag-submit doon sa betrayer. Hindi ka papayag na gawin niya kung anong gagawin niya sa'yo. Kasi ayaw nating mapasama tayo eh. So anong gagawin natin? Minsan, uunahan na natin siya, katulad ko na sinabi ni Kuya Gerald. Uunahan ko na siya. Hindi ako papayag na siya yung gagawa sa akin ng ganito. Pero ano yung naging reaction ng ating Panginoon? Ganito ba? Nalaman niya na si Judas. Judas, alam kong ikaw na uunahan na kita. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang naging reaction ng ating Panginoon. Anong naging reaction niya? I will go, and this is my fact number 3, that Jesus submitted to being betrayed. That's the fact number 3. Pakita natin yan. Yan. Jesus submitted to being betrayed. And that's the last fact that I will share to you. Sabi sa John 13:27-30, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. Ito na, si Satan comes again. Ganyan. After all the miracles, after all the preaching na ginawa mo, Panginoon, eto na ako. Eto na yung pagkakataon ko. This is my time. This is the time to eliminate Jesus.
And Satan thinks that this is the best shot na magagawa niya para mamatay si Jesus. And sabi dito, what you are about to do, sinabi ni Jesus, what you are about to do it quickly. Sa New Living Translation, sabi dito, hurry and do what you are going to do. Judas, gawin mo na kung anong dapat mong gawin. Ang based sa mga commentaries dito, kaya nito sinabi is because may sinusunod siyang timetable na ito na yung nalalapit na kamatayan niya. Na kapag hindi pa ginawa ni Judas ang dapat niyang gawin, may matitwist doon sa timetable na binigay sa kanya ng ating Panginoon. Sa divine timetable ng kanyang Ama. And Jesus submits to God's divine plan. And later makita natin na kinausap ni Jesus ang ating Diyos Ama at sinabing, Lord, pwede bang alisin mo na lang yung sitwasyon na ito? Take away this cup from me. Pero kung ano ang kalooban mo, Lord, susunod. Susunod ako. Not my will, but yours be done. So, Lord, ikaw na po ang bahala. Parang ganyan sila sabi niya. Yung iba will seek vengeance. Katulad na sinasabi ko kanina. Yung hindi niya sinabi dito na sandali lang Judas kung ano yung gagawin mo, pag-isipan mo muna. Pag-isipan mo muna yung gagawin mo Judas Hindi niya sinabi yon. He said this because Jesus knows that His hour has come. And this is to fulfill the prophecy. This is to faithfully fulfill what is written in the scriptures, and Jesus is that fulfillment. And sabi sa Matthew 26 verse 25, then Judas, the one who would betray Him, said, ito yung sa ibang account, surely not I, Rabbi. Jesus answered, yes, it is you. Imbis na, di ba, minsan, ako nga Lord, ako nga yung magbibetray sa'yo. Pero ang ginawa niya, dininay pa niya. Samantalang God already recognized him. And ganun yung minsan na pag napasok tayo ng kaaway, which is the father of lies, magsisinungaling talaga tayo. Lord, di ako yan. Pero sinabi na ng ating Panginoon, yes, it is you. Yes, it is you. And He takes the bread, and taking it, He knows what He meant. Kinuha niya. Di ba sabi nga ng Diyos kanina, kung sino man yung pagbibigyan ko ng tinapay, ay siya yung traidor. And now, nung binigay ng ating Panginoon sa Kanya, kinuha niya. And, okay, kinuha niya yung bread na yun, na alam niya na magkakaroon siya ng fatal choice na hours later, pwedeng mamatay si Jesus. Yung kamatayan ni Jesus ang mangyayari. So malaking decision making yun sa buhay ni Judas. Kaya nga sinabi niya na mas mabuti pang hindi na lang ipanganak yung tao magbebetray kasi yung pagdadaanan niya is hindi madali. And nalaman natin sa bandang dulo na kinitil niya ang sarili niyang buhay. And finally, Jesus said, go do what you do quickly. And at this point, pinasok na siya ni Satan. Siguro, sabi niya, wala nang atrasan to. Dito na ako eh. No? He probably reached na point na wala na eh. I give in to the authorities yung ibang tao. Pero maybe some of us is ganito, na imbis na tanggapin natin yung forgiveness na regalo ng ating Panginoon, yung chance na bibigay na sa atin, we think na sobra na yung kasalanan natin na, Lord, wala na eh, dito na ako eh. Nagawa ko na yung mga kasalanan ko eh. Pero, hindi natin naisip na, Lord, humingi pa ako ng tawad sa inyo. Lord, gusto ko bumalik sa inyo.
Lord, patawad po. Yung Lord, patawad. Na Jesus gave Judas every chance. And hindi yun yung ginawa ni Judas. Iba yung choice na tinahak niya. Imbis na humingi siya ng patawad sa ating Panginoon, dininay pa niya na hindi siya yung magbebetray. And verse 28, but no one at the meal understood why Jesus said this to him. And since Judas had a charge of the money, pinakita rin na since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast or to give something to the poor. Kasi yun lang yung alam nila na trabaho ni Judas na siya yung may hawak ng pera, siya yung in charge dun sa kakailanganin sa feast, or baka may kailangan yung poor, yung mga mahihirap. So this verse is still, habang nag-uusap sila doon, at lost pa din. At lost pa din yung mga disciples, yung mga apostles. And kung may paghihinalaan man sila, di ba? Hindi si Judas yun. Because yun nga, alam nila very trustworthy. And kung sino pa yung pinagkakatiwalaan natin, yun pa mismo ang papatay sa atin. Na-experience nyo na ba ang maskam? Or mabudol? Kaya madami yan, no? Sa online, no? Minsan, umorder ako ng sapatos, kala ko yun na yun, no? Pag-deliver sa akin, okay. Hindi siya yun. So parang akala ko legit yung website. Totoo, yung pala, scam pala yun. No? Nakaranas sa bakit ng gano'n na ito yung in-order mo, ito yung reality. Hindi yun yung nangyari. So, minsan di nyo kilala or mismo yung friend ninyo or family member or churchmate or pananampalataya sa Panginoon, yung mismong mangbubudol sa atin. The most person we trust or close to us is the one who will betray us. Kung sino man yung kumakain mismo sa harapan natin o kung sino man yung madalas na tayong nakikipaghalubilo. Okay. So sino madalas mong kasama kumain? No, yeah. Dahil hindi porket close kayo or parati mong kasama is meron na kayong deep and healthy relationship. So pinagkakatiwalaan kita. Sinasabi ko lahat ng secrets ko sa'yo. Binigay ko sa'yo ang lahat. Tapos ikaw palang mismong sisira sa tiwala ko. Di ba may ganyan? Parating ganyan, di ba? So, closeness or nearness doesn't guarantee relationship. Lagyan natin sa Christian context, no? Closeness, nearness to God doesn't guarantee true relationship to our God. Marahil everyday mo nakakasama si kapatid, andyan siya parate, nagsaserve sa church, ang dami niyang ministry, treasurer pa sa church, super hindi mo talaga mapaghihinalaan na pwede pala siyang maging isang fake Christian. Hindi na lahat na sinasabi na Christian sila ay totoo palang Christian sila. So baka magulat na lang po tayo na maging dahilan pa siya ng division sa church. So kaya kung meron lang tayong dapat pagtibayin sa buhay Kristiyano po natin, is yung patatagin po natin yung ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? Si Judas, almost 3 years niyang kasama si Jesus sa kanyang ministry, pero pinagtaksilan siya in a 30 pieces of silver. Kaya ang buhay Kristiyano ay wala yan sa patagalan. Ano po? Kundi sa palaliman sa relasyon sa ating Panginoon. Pwede kang maging matagal sa church, pero wala kang pagbabago at maturity sa buhay mo. Hanggang ngayon, nagwa 1, 2, 3 ka pa rin sa jeep. Okay, literal na who does that pay. God knows who does not pay. Okay. A true Christian may manifest the transformation. Merong transformation na mangyayari. At kung sinasabi mong Christian ka, pero ayaw mo ng mag-Bible study, ayaw mong umattend ng prayer meeting, ayaw mong umattend ng church, ng ministry, ayaw mo mag-devotion, ayaw mo mag-pray, tulog ka every preaching,
Ayun, gising naman pala kayo. Mapapatanong ka na lang, totoo bang Kristiyano ka? So kalabitin mo yung katabi mo at sabihin mo, mukhang papunta na sa'yo, kapatid. Sana wala po sa atin dito. Kaya ang tunay na Kristiyano po, masipag umattend sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Masipag po tayo dapat umattend ng mga prayer meeting. Siyempre, yan si Ate Alice, no? Parating nasa prayer meeting. Okay. Umaattend ka lang at sumasama ka dahil sa ibang bagay, katulad ni Judas. Meron siyang hidden agenda. Hindi para mas makilala pa ang Diyos. Same goes with Judas, no? 3 years siyang kasama, pero ano nangyari sa kanya? Hindi niya sinunod ang kalooban ng Panginoon. Even those closest to Jesus can fall. And we need a heart transformed faith. And sa verse 30, as soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Judas committed the unpardonable sin and grieved away. Umalis siya. And nakita natin na si Satan yung nagkocontrol na sa buhay niya. And minsan, we let Satan take over sa buhay natin. And sin causes us to go away from the presence of our God. This passage tells us how sinful man can be. To the point na ibibetray natin si Jesus. Sana wala po sa ating ganun dito na umabot tayo sa point na talikuran natin ang ating Panginoon at sundin ang kalooban natin. At ipagpalit siya sa ating sariling desires. Judas traded Jesus over money. So marami tayong, pagbukas natin ng TV, sad to say na many people still don't submit sa kalooban ng ating Panginoon. And maybe, pagharap natin ng salamin, maybe ikaw mismo yun, who is rejecting God. Kaya alam nyo, na-realize ko na kailangan talaga natin si Jesus sa buhay natin. I-surrender natin lahat sa Kanya at hayaan natin siyang baguhin tayo habang nakikilala natin siya. And lesson number 3, submit to God's will and authority. Just like what Jesus did on His Father. Nagpasubmit siya. Alam niyang mamamatay siya, pero nagsubmit siya sa authority at kalooban ng ating Panginoon. Hindi siya sinabi, Lord, ayoko, give up na ako. No. God submitted to God's will. And ganoon din dapat tayo. Let us submit to God's will. So, Jesus knew exactly kung ano yung mangyayari sa buhay ni Judas. Pero biruin ninyo yun, pinili niyang isama si Judas sa mga miracles niya, sa mga ministry niya, mismo sa grupo nila, na alam naman niya na ibibitay siya. Pero Jesus showed His love, His unconditional love kay Judas. And Judas couldn't understand this. Sa tagal niya na kay Jesus, sa 3 years sa pagsasama nila. And sinasabi ko lang na God gave him a chance to accept and repent, pero hindi niya yun ginawa. And ganoon din po tayo. If you are doing something that would hurt God, and nadadaya tayo ng kaaway na wala man lang nakakita sa atin, I tell you, nakikita tayo ng ating Panginoon. And kaya andito ka pa sa mundong ito dahil may plano pa at hinihintay ka pa niya upang magsisi at lumapit sa ating Panginoon. Hindi pa huli lahat, brothers and sisters, yan, mga kapatid, servants of Christ, at sa lahat sa mga nandyan sa nanonood. Hindi pa huli ang lahat. Huwag mong hayaan na si Satanas ang kumontrol sa buhay natin. Magpasailalim tayo sa presensya ng ating Panginoon at huwag sa presensya ng kaaway. Totally turn your back to Satan and humarap tayo sa ating Panginoon
with total surrender, lumapit tayo sa Kanya, bumalik ka sa Kanya, and He's just patiently waiting for you. And dito po ako magtatapos sa 2 Peter 3:9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understood slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Maybe hinihintay ka na lang natin, Panginoon. Kaya siguro nadirito pa tayo because God is patiently waiting for us na manumbalik sa Kanya. Na kahit ang mga gawin natin kasalanan, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. And He is gracious enough. He is merciful enough and loving enough to forgive us. All He wants is piliin natin siya. Piliin natin siya sa ating mga buhay. Jesus knew He would be betrayed, identified His betrayer, and willingly submitted to it. And as a challenge for every one of us, learning this terrible, treacherous event, Judas betraying Jesus, we celebrate the fact that Jesus is God. Kaysa sa terrible na nangyari, no? Dito sa pangyayaring ito na may nagbetray kay kay Jesus, nakita pa rin natin yung pagka-Diyos ni Jesus. And He willingly went through this out of obedience to the Father and out of love for all His people. And I believe nakasama po tayo dun. God is gracious and patient enough to give us a chance to a heart of repentance. It is up to us if we will choose to believe that He is God, to put our allegiance to Him, and to submit to His will and authority. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay Diyos. Hindi ka lamang, Panginoon, isang messenger of God na pinadala dito, pero ipinakita mo, Panginoon, na Ikaw ay tunay na Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Lord, wala nga po kaming maitatago sa inyo. Wala kaming maisisikreto, Lord, anumang kasalanan po namin. Lord, lahat ng nangyayari po sa amin, Panginoon, ay alam mo. Salamat dahil sa aming mga narinig ngayong umaga sa inyong salita, sa buhay ni Judas, nakita pa rin namin, Lord, ang kapangyarihan mo, kung paano ka nag-respond sa betrayal of Judas, Panginoon. Kung paano ka, Lord, kumilos, Panginoon. Lord God, maging ito nawa ang aming maging example, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang aming sundin sa aming buhay. Magpaisilalim kami, Lord, sa inyo pong kalooban, sa inyo pong kapangyarihan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa minsan, Lord, kami po ay gumagawa, Lord, ng kataksilan or mga pandaraya, Lord, sa aming pagiging isang Kristiyano. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami ngayon, Lord, sa inyong harapan. Lord God, we want to go back again to your presence. And we want to choose, Lord, your forgiveness, your love for us, Panginoon. Lord, maybe some of us, Lord, na nahihiya, Panginoon, or maybe marami kaming mga kasalanan na nagawa, Lord, sa aming buhay. Lord, patawarin niyo po kami. And gusto po namin, Lord, na maging
open, Lord, sa inyo, maging malinis sa inyo pong harapan. Kung wala kay Panginoon, ang aming pong buhay, Panginoon, ay walang mapupuntahan. There will be no transformation, there will be no change, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga, Lord, na ito ay ang buhay namin, Panginoon, ay hindi, Lord, sa patagalan, Panginoon, ng pagiging isang Kristiyano po namin, kundi sa pagiging malalim namin sa pagkakakilanlan namin sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord, and I pray na ang bawat isa po sa amin ay piliin namin ang inyo pong presensya, Panginoon. May I acknowledge you that you are our God. May we submit to you, Panginoon. And may we give our faithfulness and allegiance into your presence, Panginoon. Salamat, Lord. Kayo po ang maghari sa aming buhay at sa mga darating pang mga araw, Lord. And sa paglabas po namin ng simbahang ito, Lord, mabaon namin ito sa aming buhay. At magkaroon kami ng bagong perspective, Lord. Bagong natutunan, reflection, Lord. Para, Lord, ma-apply namin po sa aming mga buhay. We thank you, Lord, and we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.